Magandang araw po mga kapatid at mga kaibigan. Ngayon po ay pangalawang linggo ng mahal na araw at ang ating pag-uusapan ay tungkol sa sulat ni Saint Paul at saka ni Saint Matthew ngayong linggong ito. Pero bago po tayo magsimula, welcome po sa ating channel na usapang tungkol sa Diyos. At kung pwede po bang click na lang yung subscribe or like button. Maraming salamat po. Ang ating pong tatalakayin ngayon ay ang unang sulat ni Saint Paul sa mga Thessalonians sa kanyang chapter 4 verses 1 to 7. Ang sabi niya, ayon kay Saint Paul, yaman din lamang na tinanggap ninyo ang salita ng Diyos sa atin ding alamin kung paano natin siya dapat na aliwin at bigyang kasiyahan. Ang kasiyasiya o kalugod-lugod sa Kanya ay ang ating pagsisikap sa kabanalan. Gusto niya tayong maging malinis ang kaluluwa para tayo ay makapasok sa kanyang kaharian pag pumanaw na tayo dito sa lupa. Ang una na tagubilin niya ay ang pag-iwas sa paggawa ng mga bagay ng laman o kung tawagin natin ay yung sexual immorality. Ngayon sa TV, sa dyaryo, sa mga balita, ang laging nagagawang kasalanan ng mga tao ay ang tungkol sa pagnanasa at maraming forms o maraming iba't ibang paraan kung paanong nagagawa nating mga makasalanan ang ganong kasalanan. Ito kasi kasuklam-suklam sa Diyos yan. Yan ang unang kasalanan ginawa nila sa kanilang pagsuway sa utos ng Diyos. Ang sinabi ng Diyos sa Garden of Eden, huwag ninyo lahat ng ito, sabi niya lahat ng ito makakain ninyo. Huwag lamang ang bunga ng tree of life, yung puno ng buhay. Yung mansanas ay symbol lang naman yan hindi naman actual na mansanas, kundi huwag silang gagawa ng lustfulness, yung pagnanasa. Ngayon, makikita natin iba-ibang mga kasalanan ng pagnanasa. Ang pagnanasa ay hindi lang yung pambababae o panlalalaki. Yan ding nagbibilang ng boyfriend at nakikilive-in o nagsasama ng hindi kasal. Yan ay labag sa kautusan ng Diyos. Thou shalt not commit fornication. At saka yung pagbabago ng kasariang ibinigay sa atin ng Diyos. Katulad ng halimbawa, lalaki ka, babaguhin mo ang iyong katauhan, magiging babae. Hindi tama yun dahil pinanghihimasukan natin ang ginawa ng Diyos sa atin. O kaya, babae ka, magiging lalaki ka. Hindi rin tama yun. Yan, kasama na yan sa kategory na ito. Hindi naman masamang maging bakla kung hindi ka paglaladlad ng palda. Ibig sabihin, hindi ka gagawa ng hindi tama. Katulad ng makikisama ka sa kapwa mong lalaki. O tomboy, hindi masamang maging tomboy hanggat ikaw ay sumusunod sa utos ng Diyos sa ang buhay mo ay malinis, hindi kasalanan yun. Pero pag once na nag-give in ka sa pagiging tomboy, nakisama ka sa babae,
Hindi na tama yon. May isang saint na dinala ng kanyang angel sa impyerno para ipakita sa kanya ang tsura ng kung paano sa impyerno. Nakita niya ang daming mga kaluluwa na bumubuhos na ganyan, parang snowflakes sa apoy. At sabi niya, meron pa bang natirang tao sa mundo? Dahil ang dami ng kaluluwa dito. Tapos sabi niya, ano ang kasalanan ginawa nila? Anong mga kasalanan ang ginawa nila? Ang karamihan dyan, ang ginawang kasalanan ay kasalanan sa laman. So, kailangan bago kung tayo ay gumagawa ng ganitong kasalanan, kailangan magbago na tayo dahil di natin alam kung kailan tayo kukunin at aanihin. Ang pangalawang advice ni Saint Paul ang pangalawang advice ni Saint Paul, huwag mandadaya sa kapwa. Maraming paraan ng pagdaraya sa kapwa. Halimbawa, businessman ka, tapos manloloko ka, magtitinda ka ng mga fake na paninda, magtitinda ka ng mga bagay na nakakasira sa katawan at kalusugan ng kapwa. Katulad ng halimbawa, hindi ko alam kung anong gagawin sa mga taong nagtitinda ng drugs. Ay nako, habang impyerno ang pupuntahan ng mga ganitong tao. Katulad ng isa pa, yung manloloko ng timbang. O kaya yun namang customer magbibigay ng fake na pera. Yan, mga kasalanang pandaraya. Ngayon, kung halimbawa ikaw ay empleyado, mandadaya ka ng oras mo dahil karamihan ngayon nasa bahay na doon na nagtatrabaho. Mandadaya ng oras, kasalanan din yan. Kung ikaw naman ang may-ari ng business at hindi dadayain mo ang sweldo ng mga trabahador mo, kasalanan din yan. At kung minsan hindi ka magpapasweldo sa oras dahil isinugal mo yung pampasweldo mo, ay nako, malaking kasalanan yan. Ngayon, hindi lang yan naman ang ating, yan yung mga negative side na yan, kung paano nating sama ang loob ng Diyos. Ngayon, meron naman tayong mga paraan para mapasaya naman natin ng Diyos. Halimbawa, pagpatuloy natin ang ating fasting o pag-aayuno at pagsisisi. Ang fasting natin hindi lang naman sa pagkain, kundi pag-iwas sa mga isiping hindi ka gusto ng Diyos. Pagsasalita ng mga hindi gusto ng Diyos. Paggawa ng hindi gusto ng Diyos. Ngayon, kung nasa edad na tayo na hindi na natin kailangang mag-fasting, pwede tayong mag-offer ng ating mga pag-give up ba? May offer natin sa Diyos mga bagay na gustong-gusto natin pero i-give up natin para sa Kanya. Katulad halimbawa ng gustong-gusto nating magkape. O sa panahon ito ng mahal na araw, sabihin natin, Lord, iiwasan ko po hindi muna akong magkakape bilang pagpapatunay na mahal ko kayo. O kaya, yung mga mahilig sa sigarilyo o sa beer, sasabihin mo, Lord, para sa inyo po ito, hindi mo na ako maninigarilyo o iinom ng beer. Ngayon, ang pangalawang mga bata naman, sasabihin ninyo, kung hindi pa kayo kailangan mag-fasting at saka mag-abstinence, give up ninyo yung mga candy, candy, o mga gustong-gusto niyong gawin, susunod kayo sa magulang ninyo,
Mag-aaral kayong mabuti. Sabihin ninyo, Lord, mag-aaral po akong mabuti para sa inyo. Yung kasiyasiyang mga bagay yun sa Diyos. Ang atin naman pong ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay Matthew chapter 17 verses 1 to 9. Sa oras na yun, dinala ng Panginoong Jesus si Peter, si James at ang kapatid niyang si John sa pinakamataas na bundok na tinatawag nilang Mount Tabor. At biglang nagbago, nung nandun na sila, biglang nagbago ang anyo ng Panginoong Jesus. Ang mukha niya ay nagliwanag na parang araw. Ang damit niya ay naging kasing puti ng snow. Pagkatapos, biglang lumitaw si Moses at si Elias at nag-usap silang tatlo. Pagkatapos sinabi ni Saint Peter, Panginoong Jesus, mabuti na lang at nandito kami. Kung gusto mo, gagawa kami ng 3 tent para isa sa inyo, isa kay Moses, at isa kay Elias. Habang nagsasalita siya, bigla silang nilukuban ng maliwanag na ulap. At narinig nila ang malakas na tinig sinabing, ito ang aking pinakamamahal na anak, nakalugod-lugod sa akin. Pakinggan ninyo siya. Pagkarinig na yun, bigla na silang tumapa sa takot. Pagkatapos nun, nilapitan sila ni Lord Jesus. Ang sabi niya, bumangon kayo, huwag na kayong matakot. Nung tumingin sila, wala na silang nakita, wala na si Moses at saka wala na si Elias. Nung pababa na sila sa bundok, ang sabi ni Lord Jesus sa kanila, huwag ninyong sasabihin kahit kanino ang inyong nakita hanggat hindi bumabangon mula sa kamatayan ang anak ng tao. Ngayon, bakit nagbago ang anyo ni Kristo sa harap ng kanyang 3 apostoles sa Mount Tabor? Una, para ipakita sa kanila ang kaluwalhatian ng kanyang pagiging Diyos. Pangalawa, upang alisin sa kanila ang pagdududa pag nakita nila siyang namatay sa cross sa bundok ng Kalbaryo. Pangatlo, upang palakasin ang loob ng mga disipulo at mga mananampalataya at maging matiisin sa kanilang mabibigat na problema at pagdurusa. Pang-apat, upang ipakita na ang katawan ng mga mananampalataya at mga tapat sa Diyos ay magiging katulad ng kaluwalhatian ng katawan ni Kristo pagdating ng paghuhukom. Itong pang-apat na ito ay mula kay sa Book of Philip chapter 3 verse 21. So ito po ang aking maibabahagi sa inyong kayong araw na ito at maraming salamat sa inyong pakikinig hanggang sa muli. Pagpalain tayo ng Diyos.